Dito po sa video ito ay tuturuan ko kayo kung paano po mag-bapping. So ito po ay kauling no ng NMAX at ito po ay aking ibabapping para mawala po yung mga maligasgas. Ayan, katulad po niyan, kung sakaling may mga ganyang budlik po, no? Ito po. So, ang gagawin po natin dyan ay, una ay, lilihain po natin po yan ng lihang 2,000 grit. So, sa pagliliha po, ayan, pino po yan, no? Sa pagliliha po, gagamitin po tayo ng tubig. Bali, wet sanding po, no? Para madali po siyang maliha. Ito po, nilagay ko po sa spray bottle para madali po tayong magbasa ng tubig. I-spray lang po natin yan. Then, ipopold lang po natin to. Then, lilihain na po natin. Paglilihap lang po, no, tama lang po yung ating gaang no, ng kamay. Huwag po nating masyadong pakatitiinan. Lalo po to sa mga age. Yan, yung mga ganyan, mga kanto. Madali po kasi siyang maputpot. Baka po lumabas po yung base coat o pati po yung primer. Masugatan na po. So, ganun lang po, no? Hanggang sa pumantay po siya. Basta dire-diretso lang po ang inyong pagliliha. Kapag malalaman nyo po, no, kapag putput na yung top coat, yung nakikita yung puting yan, ay magiging kulay po yan, no, kung ano yung color po ng ating nililiha. Kung ang base coat po ay black, mangingitim na po yan. Ibig sabihin, ay ubos na po yung top coat. Ayan. Kaya mahirap pong mag-grabbing o mag-bapping kapag hindi po nating alam kung ang pagkaka-top coat ay manipis. So dahil dito po ay ako po ang nagbuga po nito, kaya alam ko po na makapal po ang top coat nito. And kapag okay na po, no, naliha na po natin ng 2,000 grit, mas maganda po na lihain pa natin ng yung pudpud na lihang 2,000 grit o yung mga pinaggamitan na. Kasi para mas maganda po at wala pong ganong gasgas. Kasi itong 2,000 grit, kahit po ito ay pino, siyempre po nagiiwan din po ito ng gasgas. So mas maganda po after nating maliha ng 2,000 grit na bago, kuha po tayo ng gamit na 2,000 grit or either pagkiskisin po natin, ayan, para mawala po yung gas panggaano at maging pino siya. So para pag ginamitan na po natin ito ng wrapping compound, ay medyo makinis na po siya. Sa pagliliha po, wala pong problema kung paano way po, no? Pag ganyan, o papilog. Hindi katulad po pagkakahoy ang ating lilihain, dapat ay umayon po tayo doon sa hiladya ng kahoy. Kung ang hiladya po ng kahoy ay pag ganyan direction po, dapat ang liha po ay pag ganun din. Huwag po nating isasalungat kasi magagasgas po yung design ng kahoy. So, pero dito po sa pintura, kahit po pag ganyan, kahit pag ganito po, kahit paanong way po ay pwede po. Sa kahoy lang po hindi obra or sa mga plywood. Kasi ang mga plywood or kahoy ay meron po siyang haspe o design na tinatawag. Kailangan sunod po tayo sa design ng kahoy. So ito na po yung itsura niya after maliha. Yan, nawala po yung pagka-glossy niya. Yan. Talagang pati yung mga pinholes niyan o yung mga bootleg ay nasagad din po, no? Pero hindi po natalupa niya, no? Hindi po umabot sa kulay po yung top coat niyan, yung pagliliha ng top coat. Kasi pagka yan umabot sa pintura, hindi po magiging pantay pag ito po ay atin ng ibinapping. So sa pagbabapping ay
gagamit po nitong rubbing compound, no? Ito ang brand nitong ginagamit ko ay yan, Z3 Cream. Yan, Z3 Cream. Yan, Zone Black. Zone Black. So maraming iba't ibang klase ng rubbing compound. So dito, kung wala po tayong bopping machine na gagamitin, pwede tayong gumamit ng cotton na basahan or bulak. Siya po yung gagamitin nating pang-rub. No? Kaya makikita nyo naman po sa video kung paano gagawin ko. So dito po ay gagamit po ako ng cotton. Ayan, or bulak. Ayan, piraso lang po tayo. No? Then, lalagyan na po natin ng rubbing. Ito naman, water-based itong aking ginagamit. Kaya walang problema kahit ito'y gamitan natin ng daliri o kamay. So, ilandat lang natin. No? Sa pagbabapping, ang gamit ay bulak lang at wala tayong machine, no? O bopping machine, ay talagang mahirap po. Tsatsagaan lang po natin. So, ang gagawin lang po natin, yan, rarab lang po natin, ganyan, ang paikot po, no? Na may diin po. Medyo may diin po yan at medyo may bilis, no? Hindi po obra yung mabagal po ang ikot na magaang lang po. Kailangang nakapress po siya na mabilis po yung ating pagrarab. So, ayan, ganyan lang po. Ito lang mahirap pag wala talagang bopping machine, talagang masakit sa kamay. Pero ganyan po talaga pag nagdi-DIY. Balik-balik lang po gagawin natin dyan. Tapos makikita po natin dito sa cotton o bulab kung hindi po nahagip yung kulay. Kasi itong kulay po niya ay magkukulay black po yan. Kung naubos na po yung top coat. Ang purpose po nitong rubbing compound ay upang matanggal po yung gas-gas na pinagliyaan, no? Para siya ay kumintab, dumulas. Kasi kung ang gagamitin po natin ay wax lang after maliha ng 2,000 grit, hindi po kaya ng wax. Ang rubbing compound po kasi ay ginawa o sadyang ginawa para na po sa pagbabapping. So kung mapapansin nyo, ang laki na ikinintab. So ayan, meron pa siya. Oh. So itatry natin gamitan ko ng bulak na malinis. Hanggat di po nawawala yung gas-gas, tuloy-tuloy lang po yung rubbing, pagra-rubbing, no? O yung pagbabapping na gamit ay rubbing compound. So yan, medyo nawala na siya. So ang gagawin po natin dyan ay lalagyan po natin ng wax. So gagamit lang po tayo ng wax. Ito ay binili ko lang online. No? Hindi maintindihan eh. Basta nakalagay lang dyan, waterproof. Yan, mura lang to eh. Pero kalimitang ginagamit ko ay turtle wax. So ayan po yan. Ang purpose naman ng wax ay pang pa-shine. At the same time, nakakawala rin ito ng
yung mababaw na gasgas o yung malabo, no? Pero hindi kaya nito yung trabaho ng wrapping compound. Ayan. So ayan, pupunasan ko na po siya ng cotton na basahan after malagyan po ng wax. Kapag wala po tayong bopping machine ay talagang sadyang napakahirap po, no, na mag-bopping, lalo't malaki yung ating iba-bopping. Pero yan, konting tiyaga lang talaga, no? Kailangan hindi po tayo mainipin. So, kung may mga makikita pa tayong mga gasgas o malabo, ulit-ulitin lang po natin, lagyan natin ng rubbing, then wax hanggang sa makuha natin yung tinta. So, ayan po. Sana ay makatulong sa inyo ang video kong ito. At kung ito po yung inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like yan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po. Muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.